Ito ang kauna-unahan, sa loob ng mahigit 50 taon ay babalik tayo sa buwan. Ito ang proyektong Artemis 2. Ang proyektong ito ay hindi lang basta bisita mode. Ito na ang unang hakbang para makagawa ng subdivision, hindi lang sa buwan, pati na rin sa Mars. Ang 10 araw sa orbit ng buwan ay siguradong makakaapekto sa kalusugan ng ating mga astronaut. Delikado, pero handang magsakripisyo para sa bagong tirahan ng mga tao. Bakit sobrang pinag-uusapan ang Artemis 2? Bakit desperadong makabuo ng bagong tirahan ang mga siyentipiko sa labas ng Earth? At totoo bang magkakaroon ng gas station sa buwan papuntang Mars? Unang hakbang sa pagbuo ng subdivision sa buwan, yan ang ating aalamin. Aminin na natin, noong dekada 60 at 70, ang pagpunta sa buwan ay parang isang malaking flex, paramihan ng yapak, at pabilisan ng pagtayo ng kanya-kanyang country flag. Pero ang Artemis 2, ibang usapan to. Dati, ang goal ay makarating lang, bumisita lang. Pero ngayon, ang plano, colonization. Ibig sabihin, nagpaplano na tayo ng permanenteng base at tirahan sa buwan. Espesyal ang Artemis 2 dahil ito ang magsisilbing ultimate test para makumpirma ng mga siyentipiko ang matagal na nilang gustong malaman. Ipapadala ang mga astronaut at wala nang atrasan pa. Sa layo nito, walang option mag-U-turn. Kapag may nasira o may nag-error, hindi pwedeng sabihing uwi muna kami. Babaguhin ng Artemis 2 ang kahulugan ng paglalakbay sa kalawakan. Hindi na tayo turista lang sa buwan. Tayo ang magiging bagong nakatira sa buwan. Pero paano nga ba tayo mabubuhay sa isang lugar na walang oxygen at walang 7-Eleven? Dito nagiging interesting ang siyensya. Bakit sa dulo o polar regions ng buwan ang target ng NASA? May mga crater sa bahaging ito na bilyon-bilyong taon nang hindi nasisikatan ng araw. Imagine, simula nung nabuo ang solar system, ang loob ng mga crater na ito ay nababalot ng kadiliman. Hindi lang po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Dahil dito, ang temperature ay bumabagsak sa negative 200 Celsius. Sa tindi ng lamig na yan, ang anumang tubig o moisture na napapadpad dito ay mananatiling yelo. At ito ang ating gold mine. Ang yelo na ito ay hindi lang masarap sa soft drinks. Pwede nating makuha ang hydrogen at oxygen mula rito para gawing una, inuming tubig para sa mga astronaut. Ikalawa, oxygen para makahinga sa loob ng base. At ikatlo, ang pinakaimportante, rocket fuel. Kung magagawa natin to, ang buwan ay magiging gas station natin papunta sa Mars na matataksan pa rin ng gobyerno. Pero bago natin talakayin kung papaano magkakaroon ng gas station at subdivision sa buwan, ay dumako muna tayo sa ating question of the day. Ilang astronauts ang sakay ng Artemis 2? A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 I-comment mo dyan sa ibaba. Ang tamang sagot ay C. 4. Ang 4 na astronauts na sakay ng Artemis 2 ay si Reid Wiseman, ang commander ng grupo. Ikalawa, si Victor Grover bilang piloto. Siya ang kauna-unahang Black American na sasama sa ganitong misyon. Ikatlo, Christina Koch, mission specialist, kauna-unahang babae na lalapit sa buwan. At ang huli, si Jeremy Hansen, mission specialist mula sa Canadian Space Agency, ang kauna-unahang non-American sa ganitong misyon. Ang Artemis 2 ay hindi lang basta aesthetic o pang-display. Ito ay isang high-stakes operational mission. Kaya naman, hindi lang kung sino-sino ang pinipili ng NASA. Ang 4 na ito ay tinatawag nating the New Pioneers.
magagaling at talagang bihasa sa larangan ng astronomy. Bakit sila? Tulad ng mga tanong sa interview, dahil kailangan ng mga taong kayang magtrabaho sa ilalim ng matinding pressure. Isipin nyo, ang spacecraft nilang Orion ay kasing laki lang ng isang maliit na van. Tignan mo yan, 4 kayo sa loob ng isang van. Walang space para sa CR, walang kwarto. Sa ganito kayo kasikip kakain at matutulog sa loob ng 10 araw habang nagpapalutang-lutang sa kalawakan. Kung may bad breath o mabaho ang medyas ng kasama mo, wala kang takas. Isa pang malaking challenge sa Artemis 2 ay ang tinatawag nating communication delay. Dahil sa sobrang layo, ang bawat command mula sa Earth ay hindi instant. Kapag may nakitang error sa system, kailangan marunong ang crew na magdesisyon ng mabilis. Sa space, bawal lang okay na yan. Ang maliit na pagkakamali ay pwedeng mag-snowball at mauwi sa kapahamakan. Isang maling pindot lang o isang maling timing, pwedeng matapos ang lahat. Sinusubukan dito kung gaano ka-independent ang tao. Handa na ba tayong bumitaw sa nanay natin, ang Earth, at tumayo sa sarili nating mga paa sa gitna ng kalawakan? Hindi sapat ang isang lipad lang para makabuo ng base dito sa buwan. At hindi lang pwedeng gasolinahan lang itong buwan. Ang plano ng NASA ay magpatayo ng hindi lang isang bahay, kung hindi buong komunidad gaya ng isang subdivision. Napakahirap magpatayo ng bahay sa buwan dahil walang hardware dito. Kaya naman mayroon itong 3 yugto. Hatiin natin sa 3 phase. Phase 1, mula present hanggang 2029. Ito ang experiment phase. Magpapadala muna tayo ng mga robot at hopper drones. Itong mga drones na to ay hindi lumilipad. Tumatalon sila gamit ang rockets para pasukin ang matatarik na crater na hindi kaya ng mga digulong na rover. Sila ang maghahanap kung saan ba talaga ang mga yelo. Phase 2, 2029 hanggang 2032. Dito na magsisimula ang seryosong construction. Magdadala na ng mga mabibigat na kagamitan at mga habitat modules o tirahan. At dahil walang kuryente, maglalagay na tayo ng nuclear power systems at mga solar power. Sa phase na ito, ihahanda ang titirhan ng mga unang tao rito. Phase 3, 2032 onwards. Ito na ang goal. Permanent presence. Magkakaroon na ng permanenteng mga kalsada para hindi maalikabok. Malalaking rover na pwedeng sakyan ng mga astronaut. At isang steady supply stream na galing sa Earth. Isipin nyo, parang isang bayan pero nasa buwan. Literal na out of this world. Pero hindi madali ang lahat. Ang 3 ito ang mga kalaban ng astronaut dito sa buwan. Una, ang radiation. Kailangan magtago ng mga astronaut sa ilalim ng lupa sa buwan para hindi sila masunog sa radiation. Ito ang tinatawag na lunar lava tubes. Ito ang mga natural na tunnel o caves sa ilalim ng buwan na nabuo dahil sa sinaunang volcanic activity. Dito, safe ang mga tao. Ang mga butas na ito ang nakikitang napakagandang tirahan ng mga siyentipiko. Ikalawang problema nila ang temperatura dahil sobrang lamig dito. Ikatlo ang oxygen. Pero ang mga problemang ito ay may solusyon na ang mga siyentipiko. Nagulat ako dahil hindi pala ang 3 to ang tunay na problema. Ang pinakapinaghahandaan nila ay ang alikabok sa buwan. Ang tawag dito ay lunar regolith. Napag-alaman na ang mga alikabok sa buwan ay sobrang nakakadamage sa baga ng isang tao. Ang bawat maliit na piraso nito ay parang maliliit na bubog. Sa oras na malanghap mo ito kahit kaunti, ay siguradong susugat sa iyong baga. Dahil sa static charge, dumidikit ito sa lahat ng bagay. Sa mga spacesuits, sa mga makina, at sa mga siwang ng pinto. Noong panahon ng Apollo, tinitiis lang ito ng mga astronauts dahil ilang araw lang sila doon. Pero kung doon natitira, dapat itong pagbigyan ng pansin. Ang alikabok na yan ay pwedeng sumira ng mga filters ng hangin, bumuta sa spacesuits at magdulot ng oxygen leaks. Ito ang silent killer ng lunar mission. Kaya naman todo paghahanda ang NASA tungkol sa bagay na ito. At syempre, hindi lang NASA ang may ganitong pangarap. Narito rin ang China. Aktibo na rin nagpaplano ang China na magpadala ng kanilang mga taikonauts bago mag 2030. Di lang Amerika at China,
Pati ang ibang mga bansa ay tila nakikipag-unahan na rin. Ano ang dahilan bakit nagmamadali ang lahat para sa buwan? Dahil ang mga lugar na may yelo at tubig sa buwan ay limitado lang. Kumbaga sa subdivision, paunahan sa area na may supply ng tubig. Ayon sa Outer Space Treaty, walang bansa ang pwedeng umangkin sa buwan. Pero kung ikaw ang unang nakapagpatayo ng base, power plant, mga kalsada, automatic na magkakaroon ka ng kontrol sa paligid nito para sa safety mo. Parang soft ownership. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Artemis Accords, isang kasunduan para siguraduhin hindi tayo magbabanggaan sa taas. Nababasa ko sa comment section, ang dami ng problema ng Earth, bakit pa tayo gumagastos para sa buwan at sa iba pang mga planeta? Ang sagot ay simple. Ang teknolohiyang mabubuo natin mula sa buwan, mula sa water recycling hanggang sa solar energy at medical tech ay magagamit din natin dito sa Earth. Pero higit pa doon, pinapatunayan nito na ang mga tao ay hindi habang buhay na nakakulong sa isang planeta. Ang Artemis 2 ay nagbubukas ng pinto. Ang tagumpay nila ang magdidikta kung magiging matagumpay ba ang Artemis 3, ang landing, at ang Artemis 4, ang base construction. Kung dati ay sapat ng tumingala at makita ang buwan mula sa malayo, ngayon ay inihahanda na natin ang ating sarili para tawagin itong pangalawang tahanan. Pero ikaw, kapantas, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makasamang pumunta sa buwan ng libre, sasama ka ba? Ako ay parang okay na ako dito. Pero ang pinaka-iniintay ko ay ang subdivision sa buwan. Grabe yun. Nung una ay hindi ako naniniwala. Pero ito na sila. Talagang gagawin nila to. Anong masasabi mo sa Artemis 2? I-comment naman dyan sa ibaba. Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.